Vice President Sara Duterte may matinding babala pag nangyari ito. Ayon dito sa balita, mananagot kayo kung mamatay si FPRRD. Ayon yan kay VP Sara Duterte. Bakit kaya? Ayon dito, matinding babala ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban sa Malacanang at International Criminal Court or ICC kaugnay ng umano'y peking welfare check na isinagawa sa Hague Detention Unit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, malinaw na pang-aabuso sa patakaran ng consular visits ang ginawa ng mga opisyal na pumasok sa kulungan gamit ang maling dahilan. Idiniin niyang simula pa noong Marso ay halos araw-araw may dumadalaw na kaanak upang tiyakin ang kalagayan ng dating Pangulo. Mariing binalaan ni VP Sara ang ICC at gobyerno kung magpapatuloy ang ganitong siyam welfare checks, kailangan sagutin ng ICC at Philippine government kung may mangyayaring masama kay FPRRD. Kasama na ang pinakamasaklap ang kanyang pagkakay sa kustodiya bilang direktang resulta ng mga intrusyon na ito. Dagdag pa ni VP Sara, hindi kayo kailangan ni FPRRD. Ang aming pamilya ang mag-aalaga sa kanya. Junior, wag mo talagang hayaan nang mangyari kay Tatay Digong yan. Kasi kung mangyari yan, talagang matulad ka sa nakaraan. Nakita mo naman, milyon-milyon katao nagalit at sumama ang loob sa iyo dahil sa ginawa nyo kay Tatay Digong na ipadala sa ICC. Tapos eto yung mabalitaan, malay natin kung anong gagawin nila kay Tatay Digong dyan sa ICC. Malay natin kung may mga plano sila dyan. Gigil na gigil kayo sa mga Duterte, no? Kahit ano yung mga tactics na ginawa nyo para mapapagsak ang mga Duterte, nakita nyo, dumadami palalo ang naniniwala at sumuporta sa kanila. Bakit nga ba? Dahil organic ang nakasuporta, hindi yung mga trolls kagaya nyo, di ba? Tsaka yung makikita kasi ng mga tao, yung nagawa, yung sa mga inakusan nyo kay dating Pangulong Duterte, bakit niya ginawa? At malinaw sa lahat na para naman yan sa taong bayan. Ngayon, ang tanong, bakit nyo rin ginawa ngayon? Hindi madami yung buhaya ba? Ang importante ngayon, alam natin yung mga galawan na nila. In case na may masamang mangyari, wag naman sana may masamang mangyari kay Tatay Digong, ay alam na kung sino yung masisi. O ito, sabi ni Cherry Gososo, walang utang na loob. Kung hindi dahil kay Mr. President Duterte, baka hanggang ngayon di pa rin nakalibing ang tatay nila at baka di ikaw nakaupo sa pwesto. Ano pa ba gusto nyo? Mapapaisip na lang tayo kung itong mga to na dating nakinabang sa mga Duterte ay may pakiramdam pa kaya, may konsensya pa kaya yung mga yan? Sabi ni Mel D. Guzman, yes, kung hindi dahil kay Duterte, hindi magiging presidente si Bangag. Totoo naman. Tingnan nyo naman kung nung hindi pa nakipagtandem kay VP Sara Duterte, tinalo ni Lenny. O nakipagtandem, tinalo niya si Lenny. Kasi andyan si VP Sara Duterte. Sabi ni Romeo Gasgonya, pag nangyari yan, napakalaking gulo nito sa bansa dahil sa dami na nagmamahal kay Tatay Digong. Correct. Ito, sabi ni Nini, nako, napakahabang mensahe ito pero malaman ito. Sabi niya, ano kaya kasalanan ni FPRRD sa mga Marcos? Bakit ganyan trato sa kanya? I mean, kung nagbabalikan natin sa lahat ng dumaang presidente sa Pilipinas, Duterte lang ang nagpalibing sa Marcos Sr. sa libingan ng bayani kahit marami sa taong bayan ang tumututol. Walang utang na loob, di ba? Tapos kahit ayaw niya makipag-teamwork kay BBM, si VP Sara dahil nga weak si BBM pero wala siyang nagawa dahil gusto niya bigyan ng chance si BBM, malinis pangalan ng tatay niya. Kaso bakit ganito ang ginawa niya sa mga Duterte at sa taong bayan? Ninakawan ni BBM ang taong bayan at pinahirapan niya si Duterte sa dahig. Sa edad na 80 years old, dapat kasama niya na ang mga mahal niya sa buhay. Ganon ka walang puso si BBM at walang utang na loob dahil sa pera at palbaran? Yan lang naman ay mga katanungan. Kawawang Pilipinas, nagkaroon ng ganitong klaseng presidente. Pinaka-worst president at may 39 years sa mundo. Maraming mag-agree yan. Tapos, gagawin pa nilang bayani si Junior ngayon dahil yan daw yung nagpa-imbestiga sa mga nangyayaring korupsyon. Aba, syempre, sino ba yung dapat na mag-imbestiga? Dating Pangulong Duterte. Nangyari sa kanyang administrasyon. Kung mananahimik siya dyan, magmumukhang guilty agad siya. Diba? Ang gagawin niya, iyak-iyakan, galit-galitan. Pero nakikita nyo naman kung sino yung pumirma sa budget na yan. Tapos magiging bayani pa siya sa tingin ng iba. Di nyo na maloloko yung taong bayan.
May social media na. Alam na yung pinagagawa nila. Mga buhaya. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.